Let us all pray the True Millionaire's Prayer by Bro Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, Amen. Isang napakagandang araw sa ating lahat mga kaibigan, lalo na po sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa ating video ngayon saan mang bahagi kayo ng mundo. At syempre, special mention sa ating lahat ng mga kabaro natin sa DepEd. Yan, DepEd, non-teaching and teaching personnel. Ngayong araw, ginagawa ko tong video na to, it's November 11, 2023. So, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, mapapasa kamay na natin ang ating bonus ngayong November 2015. Kaya naman, itong ginawa kong video na to para po sa ating lahat. Para sa ganon, guided na po tayo, directed na tayo, or may mindset na tayo kung saan natin dadalhin or ibabudget ang ating bonus ngayong November 15, 2023. Pero kung ang mindset mo ngayon ay, sorry Sir Efren, naiutang ko na. Sorry Sir Efren, nakalaan na yan sa tuition fee ng anak ko. Sorry Sir Efren, mayroon na akong naiutang ko na yan, hindi ko na, may problema talaga. Yan ang kailangan nating tulungan. Okay? Tutulungan namin kayo kung paano baguhin yung mindset na yan, na yung bonus na hindi mo pa nahahawakan ay katulad na rin ng sweldo mo na bago dumating sa iyong kamay ay nabawasan na, nakaltasan na. Alright? Naiintindihan ko po yan kasi hanggang ngayon nandyan pa rin tayo na marami pa tayong pinagkakautangan at binabayaran. Pero dito sa IMG, itinuturo namin unti-unti kahit papaano ay matututuhan mo dito na pwede ka pong mag-retire, pwede ka pong magtrabaho kahit baon ka sa loan ngayon, pero may peace of mind ka kapag member ka ng IMG dahil matututo ka kung paano nga ba ang tamang mindset sa paghahawak ng pera. Okay? Muli ako po si Teacher Efren, a full-time head teacher 1 of Luga Elementary School. Now, a active part-time financial advocate or financial educator of the International Marketing Group. Okay? Now, mapapansin po ninyo, halos dalawa na lang ginagalawan ng ating social media account. Nakikita nyo dyan sa DepEd, sa trabaho natin, at halos lahat, medyo bawas-bawas na. Nakikita nyo yung mga post ko po, puro repost na yung mga yan, yung mga adventure natin. Most of the time, puro financial education about financial literacy. Huwag po kayong magsasawa ha. Pakiusap. Huwag kayong magsasawa na manood sa mga binabahagi ko. Pakiusap lang po. Ako na pong nakikiusap. Okay? Huwag kayong magsasawa. Huwag kayong makukulitan po sa akin dahil balang araw po, darating yung araw at sana pag dumating yung araw na yon hindi pa po huli ang lahat. Okay po? Kasi ako mismo nagsasalita ako. I am sharing my experience 2018 nung nag-join pa ako ng IMG. And I'm so thankful. Napaka-blessed ko. Napaka-thankful ko po dahil nandyan si Sir Roel Crisostomo, our SMD, and si Coach Loretta, Ate Loretta, who is, they are not my relatives. Wala po kaming blood relation sa mga taong yan. Pero 2018 up to May 14, 2022, hindi sila nagsawa, hindi sila tumigil, hindi sila nawalan ng pag-asa, nandun yung passion, nandun yung mission nila. Kinukulit everyday, halos everyday, kumusta sir, kumusta sir, kumusta sir, kumusta sir. Kasi member na ako dati ng IMG 2018 pa, pero last 2022 lang po talaga ako na wake up call. I'm so thankful dahil ganun po din ang ginagawa ko. Kaya hindi po ako nagsasawa na send sa inyo. Minsan nakukulitan na kayo dahil isang beses, hindi lang isang beses, 2 beses ko pa nasisend po sa inyo. Tama? Alright? So,
Muli, ako po si Teacher Efren, naka-part-time po ngayon sa IMG. Kaya ko po ginagawa ito dahil mission po natin ang magbahagi po ng financial literacy sa lahat ng pamilyang Pilipino, lalo na po ngayon na marami, no? Marami sa atin ang nangangailangan ng ating tulong. Tulong sa pamimigay ng libreng financial literacy education. Okay? So, of course, licensed teacher po tayo, licensed by profession, and just pass the licensure examination or qualification din po para maging licensed insurance agent or licensed financial advisor po tayo. But I used to be called financial educator kasi mas maganda yung financial educator kaysa yung ang financial advisor po kasi it is associated na po kapag educator ka po, advisor ka, pero additional eligibilities natin, pero number one talaga na dapat taglayin natin financial educator. Okay? So, yan. Ang IMG po, International Marketing Group, ito po ay nasa 9th floor, Kings Court Building. Nasa Makati po yan. Pwede po nating puntahan or pwede po kayong mag-request sa atin and then mag-set tayo ng schedule kung gusto po ninyo sa bayan. As one ba? O diba? Okay? Para makita natin at makapag-attend tayo. Pero during holidays, except holidays, wala palang pasok kapag during weekends po yan, Saturday, ayun. And of course, ito pong video na ito, this is in celebration, in support also to the DepEd order, ayan. And of course, merong DepEd order yan about financial literacy, and of course, in support to our Republic Act 10922, which is the Financial Literacy Act po, second week of November as Financial Literacy Week. No, hindi natin ito ginagawa dahil ito ay business ng IMG, business ni Sir Efren. Hindi po. This is really a Republic Act. And of course, kasama din natin, no? Huwag po kayong mag-alala dahil ang IMG po as of November, yan, nasa 10 million, more than 10 million na po kami sa IMG Portal campaign natin. Kaya, congratulations po sa ating lahat. Yan. So, let's continue educating 30 million Filipino families. Sana maging bahagi na po kayo. And of course, huwag po kayong mag-alala dahil kakampi natin. Yan. Lalo na yung mga hanggang ngayon ay nandun sa mindset nila na ang IMG daw ay baka katulad din ng mga educational plan yan na company na bigla na lang nawala, na kuno established pero biglang nawala. Ang IMG ay katulad din ng mga networking, multi-level marketing na sinalihan ko, na ni-recruit ako, mayroon akong biniling product, package, and then, ayun, right? Hindi naman ako na-scam sa product, pero yun nga lang, hindi ko na nagawa yung business kasi hindi na ako makapagbenta, no? Pero kung yung sasabihin po sa inyo na sinasabi sa inyo na mag-invest ka lang ng pera mo and then hayaan mo lang doon, ipagkatiwala mo, kikita dodoble yan, red tag, kayo na pong bahala. Dito sa IMG, hindi po. Kakampi po natin ang sumbungan ng mga nang-i-scam, si Senator Raffy Tulfo. At syempre, una nating naging ambassador ng IMG, si Corina Sanchez. Okay? Sa Kaiser naman po, hindi natin nailagay sa ating larawan, pero kasali po dyan si Megastar Sharon Cuneta, and of course sa Manila Bankers naman natin sa insurance si Tito Boy Abunda. Okay, ilan lamang yan sa mga kilalang personalidad sa showbiz at sa media industry na hindi po basta-basta isinausaw ang kanilang pangalan sa isang company na alam nila na masisira or makakasira sa kanilang kredibilidad as media practitioner and as senador. Alright? Number 3, syempre, number 3. Bakit ako nag-number? Wala naman ako number 1. Okay? Of course, yung ginagawa natin na ito, nag-ask tayo before pa ng permission. Kasi ginagawa natin ang business side na IMG, ang financial literacy, during, after office hours po yan. Kaya inapprove po ng ating Schools Division Superintendent na si Sir Ranante Caligiran. Kasi nakalagay dyan, sa nakikita nyo is 8 p.m. or basta beyond office hours, sabi niya, okay yan. Kasi
Marami. Nabasa ko na, sabi ni Sir Renante, nabigyan ko na kasi siya ng, niregaluhan ko siya. Niregaluhan ko si Sir Renante. Isa siya sa mga SDO personnel na niregaluhan ko. And nabasa na niya and naintindihan po ni Sir. Kaya sabi niya, basta't walang masasakripisyo na academic hour, after office hours, and of course, a reminder niya sa akin, syempre, laging nire-remind na duty, responsibility first before others. Kaya naman, salamat Sir Ray, and yun nung nag-ask tayo ng permission to to invite na mag-attend yung mga teachers and other personnel, hindi lang sa DepEd, open po ito sa lahat. Pero of course, nasa DepEd tayo, kaya we need to ask permission from our SDS. And of course, sana maging bahagi na po kayo ng ating 30 million by 2030. Families are financially educated. Why family, sir? Akala ko ba individual? Hindi. Families. Bakit? Simply because, katulad ko, isa kang breadwinner. Yes, na-invite na kita. Yes, naturuan na kita. Di ba? Naturuan na kita. Alam mo na paano mag-invest, paano mag-protect. Protektahan mo ng pamilya mo. Ang problema kasi ngayon, ikaw lang na natuto. Hindi mo naman sinishare sa misis mo or kay mister mo or sa mga anak mo. Even children, they must be financially educated as young as they are. Bakit? Kasi kahit tipid ka ng tipid, kung hindi educated ang family mo, gastador pa rin sila. Baka mas lalong mahihirapan ka pa. Kaya family po ang target natin kasi in every family, stakeholder, in every breadwinner, dapat ituro mo din sa iyong mga mahal sa buhay na ito yung tamang formula mga anak. Bakit? Mrs., hubby, lovey, kung ano man ang tawagan ninyo, wag lang kayong magkamali. Okay? Para sa ganun, unti-unti, no? Maintindihan natin at sabay-sabay ang isang pamilya na natututong magtipid, mag-invest. Alright? So, sana po, sabi dito, financial education is not an option. It is a necessity. So, International Marketing Group is committed to educating and empowering. I would like to emphasize the word empowering 30 million families by 2030. Alright? And ang objective natin dito sa video na to, napakadali. 4 lang naman po yan eh. Build a strong financial foundation. Paano ba? Yes, they might be, some of the audience now are questioning, anong kredibilidad ni Sir Efren? Single naman yan, walang pamilya. Diba? Number 2 is, ang daming mga question dyan. Kaya nga po ako nag-take ng exam eh, kasi maraming questions. And I took it as a challenge. Kaya nag-take ako and I was able to pass it last July, no? So, anong credibility natin? Ayan, yung mga license natin, of course, yung mga trainings natin, lalo na yung mga binabahagi natin sa trainings na or sa mga training na ito or lecture na ito, of course, bago ako naging licensed teacher, meron akong mga pinagdaan ng review at mga aklat na binasa dito sa IMG. Bago po ako naging member at bago ako naging associate financial educator, nabasa ko na rin po ito ng ilang beses, hindi lang 1, 2 beses, 5 beses, 10 beses, halos, kung pwede ko pong, hindi naman sa pagmamayabang, pero halos lang naman, memoryado ko na kung anong laman ng aklat na ito. Alright? And that's may ano. Number 2 is the X-curve concept. Isa sa mga konsepto na itinuturo natin. Dito ko na-appreciate, lalong na-appreciate na ang mga X pala ay hindi lahat ng X ay dapat kinakalimutan. Dito sa IMG, the X-curve concept, ito po ang pinaka-the best X na nakilala ko. Okay? And itinuturo namin. Understanding how money works. Yan. Naiintindihan nyo ba kung paano magtrabaho ang pera? Ang alam lang natin kung paano gumastos ng pera at kung paano kumita ng madalian. Kaya maraming nai-scam. Alright? And strategies of the wealthy. Paano ba mag-isip ang mga mayayaman? Bakit lalo silang yung mayaman? Pabaka-bakasyon na lang. Diba? Samantalang karamihan sa atin, pinanganak ng mahirap hanggang ngayon, naghihirap pa rin. Alright? Yan lang naman. Also, financial concepts ang ating pag-uusapan. Kasi marami sa atin mga kaibigan, no, ang hindi naintindihan masyado kung ano ang important ng financial literacy. Ang alam lang nila, itong ginagawa ng IMG, ginagawa ni Sir Efren ng mga taga-IMG kasi business yan eh. Tignan nyo, silang nauna, silang yumaman, katulad ng unang sinalihan ko na marketing strategy na yan. Yung mga nauna, sila lang ang nakinabang. No? Yan ang mindset ngayon ng karamihan sa atin. Kaya,
marami sa akin na mga kabaro sa DepEd ang inaalok ko, pero they always response me na, maganda yan, sir, maganda yan, anak, maganda yan, hanggang dun lang, maganda. Na-appreciate nila. Okay? And I'm thankful for that. Pero behind that, hindi talaga appreciation. Ang sinasabi nila is, mayroon silang doubt, may pagdadalawang isip na, at hindi lang dalawa siguro. Marami sa atin, mga OFW din. Marami. May mga inaalok akong OFW, ilang beses na akong na-reject. At nakikita ko, nagpo-post na sila, member na sila ng mga multi-level marketing. Yung madalian talaga na pagkita ang talagang nakaaklok sa kanila. And nakakalungkot man, pero hindi po ako nagagalit sa inyo. Hindi rin pa ako, nalulungkot lang ako. Kasi yung iba, mabuti pa yung iba, hindi pa talaga nag-join. Siguro nag-iisip. Naiintindihan ko po kayo. Kasi nga, nangyari din sa atin yan. Naranasan ko na yan. Kaya, kung ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, wag po kayong mag-alala. Kahit ilang beses nyo akong i-reject, ilang beses nyo kaming i-reject, naiintindihan namin. Kaya, ang ginagawa namin, ilang beses nyo man kami, kahit tadyakan nyo pa kami, kung to be exaggerated, kung kahit kulang na lang tadyakan nyo po kami, hindi po kami magsasawa na magpaalala at mangulit sa inyo dahil balang araw, at dahil kapag hindi namin ito ginawa, balang araw, ayaw namin, kurutin kami ng aming konsensya na hindi mo kasi ako kinulit. Okay? Nangyari na po sa akin yan. Itong nakaraang buwan lang, may mga kabats tayo na pumanaw ang mister, pero na-offeran ko na dati, kaya lang, nakalimutan ko po sa dami ng nakalimutan ko siyang i-remind. Until sa time siya na ang nag-remind, baya lang, it's too late kasi nangyari na yung hindi dapat mangyari. Alright? So, yan. So, maraming nagre-retire, marami na sa atin. Saan napupunta ang retirement? Minsan, kulang pa na pampagamot. Tama po? Yes? Okay? So, yung iba, sumasagad ng 65 na edad bago mag-retire kasi nga kailangan pa nilang kumita habang nahirapan eh. So, people don't plan to fail, they simply fail to plan their personal finances. Katulad natin sa DepEd tayo, I'm sorry po pero magagaling, saludo ako pagdating sa lesson planning, strategies, and so on and so forth ng mga teachers natin. Magagaling yung mga yan. Kaya nga may mga napakaraming successful na product ang ating mga teachers kasi nga, ang gagaling nilang magplano sa strategies. Pero, wag po kayong magagalit, ito ang katotohanan. Marami sa mga teachers, retired teachers na kilala natin, mas marami sa kanila ang pag nag-retire na, may pension, pero yung pension minsan kulang pa. At yung iba, sumasagad talaga sa edad kasi nga, hindi kaya ng may utang pa sa GSIS, mayroon pang loan na dapat bayaran. So, yun ang unti-unti nating ginagawa natin. Kaya, ngayon pa lang na-active ka, lalo na kung bago ka pa sa serbisyo sa DepEd, hindi kita inaalok na mag-resign. Okay? Iwanan mo ang trabaho mo, ang DepEd, dito ka na. Ito, maganda, kumikita ako ng ganito. 1,000, 1 linggo, 2 linggo, ilang buwan, kinita ko na ganito. Wala po sa amin yon. Ang ginagawa namin, IMG, you can do it as a part-time or full-time. In the meantime, sa akin, kaya hindi ako umaalis sa DepEd, honestly, kasi nga, nandun yung commitment ko. Kasi, kapag umalis kasi ako sa DepEd, medyo kukulangin na ako, wala na akong hands-off na ako, mas lalong mahirapan. Though nandun naman yung, pwede pa rin naman nating i-touch or, pero mas maganda yung ginagawa natin, binabalanse na lang natin para mas masaya. Ayun. Challenging future. Bakit kailangan natin ng financial literacy? Because of uncertain labor market. Tuwang-tuwa ang karamihan sa atin dahil malapit nang ma-approve yung early retirement na age 56. You know why? That is a simple way of saying, of layouting employees. Diba? Uncertain labor market. Diba? Yes. Hindi lang yan. Uncertain labor market, ito yung, mapansin nyo yung mga food chain, meron na sa mga cities, may mga ganun na. Pag pumunta ka sa McDo, sa Jollibee, sa KFC at sa iba pang mga hindi ko na mabanggit, halos may mga kiosk na rin na yan. So someday, somehow, in the near future, baka ang i-hire na lang ng ating mga food chain, yung mga technician na lang. Baka darating ang araw at hindi tayo makaka-escape dyan. Parang kailan lang, noon, mano-mano, yung mga telephone natin, ang lalaki, ngayon,
Halos sinliit na ng ating kamay. Noon, hindi natin nakikita ang ating mga kausap sa ibang bansa. Ngayon, nakikita na natin. At darating ang araw, pupunta kayo sa mga food chain, isa na dyan ang Jollibee, isa sa mga isa sa mga affiliated companies ng Soldivo. Kiosk na lang yan. Kaya ang i-hire na lang nila, mas gusto na ng manager or owner mag-hire yan ng mga robot. Kasi yung robot walang uncertain labor market. Kapag nag-hire yan ng robot, mahal ang robot. Pero sulit na sulit din niya yan. Kasi nga, number one, wala na siyang overtime pay, walang medical benefit, ang daming mawawala sa isang employee kapag robot na. Kaya, hindi ko naman sinasabing grabe ka naman. Yes, hindi to grabe. Totoo yan, nangyayari na. Di ba? Next is, yung iba, uncertain labor market, inflation, automation, power software. Kaya yung mga mapapansin ninyo, no? Sa isang company, sa bangko, halos automated na lahat. 'Di ba? Yes, hindi lang 'yan. Darating ang panahon talaga. And even other countries, even in the Philippines, ang dami na automated na lahat, halos automated. And pupunta at hindi tayo makaka-escape diyan. Pero sa DepEd, ano man ang mangyari, guaranteed po ito. Kailanman hindi pwedeng i-automate ang mga teacher. Kasi ang robot, pwedeng i-automate nan lahat, kaya niyang gawin lahat. Pero ang tao, ang wala sa robot na hindi kayang gawin ng robot na meron sa tao ay yung may puso. May darating man siguro hanggang kaya na rin may puso, iba po talaga ang puso, natural na puso ng isang tao. Okay? Low savings and high debts, marami sa atin. Yun nga, nabanggit ko na po kanina, marami sa atin, hindi makapag-retire ng maaga, o di naman kaya ay hanggang ngayon, hindi makabayad-bayad ng utang. 1 year pa lang, ilang buwan pa lang, reloan na naman kagad. It's because of, ito nga, low saving and high, mas mataas yung utang. Ako, guilty ako dyan, pero at least, paano ako nagkaroon ng peace of mind? May peace of mind ako kahit marami akong utang dahil alam ko na anytime meron akong healthcare, anytime meron akong insurance, anytime meron din akong investment. And pagdating ng time, meron din akong healthcare, meron din akong insurance, at meron pa rin akong investment. Passive income. That's the peace of mind. Okay? Na meron po ako. Next is high cost of education. Kaya wag na po kayong magtaka, wag niyo na pong gawing dahilan na pang tuition fee ng anak ko. Diyos ko Lord, 2 beses lang tayo mag-bonus sa 2 taon. Alright? Yung tuition fee ng anak mo, every semester ba yan? Yes. Every examination pala. Yung iba, 3 times kasi prelims, midterms, finals. Yung iba naman, may semi-seminar. So, alisin natin yan. Baguhin natin yung mindset. Alright? So, high cost of education. Kaya kailangan sa mga bata-bata pa lang ngayon, ng mga teachers or mga kapwa natin na naghahanap buhay, ngayon pa lang pinaghahandaan nyo na. 5 years old ba? 0? Or ano bang, ilang edad na ba? Ilang taon na yung anak nyo? Ngayon pa lang. Sir, pero mahirap ba yun? Diba? Nag-anda ka ng education, insurance, mahirap gawin yan, sabay-sabay. Hindi. Dito sa IMG, ituturo natin yan. No? Pwede mong gawin yan ng sabay-sabay. Okay? And of course, increasing cost of living. Ito yung problema natin, inflation. Sir Reverend, 2 years ago, 5 years ago, 10 years ago, yung 1,000 pesos pag pumunta ka ng grocery, mangangawit ka na. Pero ngayon, yung 1,000 mo, magkano na lang nabibili? It's because of inflation. Diba? Ang daming nagre-reklamo, pataas ng bilhin, hindi naman sumataas ang sahod. Tumaas man ang sahod, hindi naman nakakasabay. It's because of inflation. So, ang solution dyan, huwag kang reklamo ng reklamo. Alright? Kasi kahit doblehin mo pa ang magtrabaho, ang kayod mo, kung kulang na lang, hindi ka na matulog, kung hindi mo alam kung paano yung tinatawag nating financial literacy, kahit ang dami pong pera, kahit marami kang sahod, kinikita ngayon, kung hindi mo alam kung paano, hindi mo naintindihan yung tinatawag nating saving the right way, investing the right way, and, okay, proper financial management, na tinuturo ni IMG, hindi ka makakaahon dyan. Alright? And the secret to saving and building your future, taking control of money, lalo na sa mga panahon ngayon, meron ng online shopping. Minsan, madalas nakikita ko, dami, mamaya nandyan na naman ang rider, magde-deliver. Parcel. Kahit hindi nakabudget minsan Kasi ang nagko-control na sa atin ay yung pera. Minsan, no? Naka 50% off, zero, shipping fee, add to cart ka agad. Okay? So tayo dapat ang nagko-control ng ating money. At ang ginagawa namin sa AMG, yan ang itinuturo po namin na napaka-challenging pero hindi po kami magsasawa.
Right? So it's IMG is about changing people from spenders to saver. Nung naging IMG member po ako, sa totoo lang, isa ito sa mga real example ko. Nung hindi pa ako IMG member, mga kakabsat, pag mayroong mga calamity loan na yan, mga ganyan, no? At mga ibang pagkakataon, pag may mga pumupunta na mga lending companies sa school, nagpapaloan, nakasale po kami ngayon, yung regular na rate natin, 8 to 10% per annum, pero ngayon, nasa 6%, 7%, 7.5%, yun, magre-loan ka na ma'am, or mag-loan ka, o magpa-buyout ka na ma'am, para ganito, ito yung loan mo, babayaran natin sa kanila, and then ito pa yung maneneto mo. Yun yung mga pag hindi ka pa financially educated. Now, kung financially educated ka, hindi naman ibig sabihin na hindi ako maglo-loan. Hindi. Pag financially educated ang isang tao, maganda to, mababa. Pero saan ko dadalhin yung ire-loan ko? Ipapabuyout ko. Ngayon, yung manenet ko na ganitong halaga, saan ko dadalhin? Kasi kung hindi ka financially educated, oo, may net ako na ganito. Sige, makakabili na naman ako ng ganito na isang bagay na hindi mo naman pala mapapakinabangan. Right? Pero kung financially educated ka, ang una mong iisipin, saan ko naman pwedeng i-invest para yung 7.5% na inutang ko annual, dapat kumita din siya, o kumita din ito ng 12 and above percent per annum para mayroon akong gain. Okay? We want to deliver the world's financial wake-up call. Katulad ng sinabi ko po kanina, everyone has the opportunity to become wealthy if they have the right information. At itong katulad ng ginagawa natin sa IMG. And of course, ang goal natin, syempre, kailangan health, wealth, and happiness. Nakaka-relate ako dito, no? Health, wealth, and happiness. So, kailangan, para ma-enjoy mo talaga, para magkaroon ka talaga ng happiness, kailangan meron kang health. Kailangan healthful. Healthy ka. Healthy. Yes, healthy ka na tao. Kasi kahit gaano, sabi nga nila, health is wealth. Tama? Para maging happy ka. And you can only do that kung meron kang, para masustain mo yung health na yan, healthy lifestyle na yan, sa pamamagitan po yan ng pagsasagawa mo, disiplina sa sarili. And like manner, para maging, pag healthy ang tao, active yan na magtrabaho. Of course, maraming income. Ngayon, hindi rin yan makakamit yung wealth kung hindi siya disiplinado at hindi siya educated. Kaya hindi siya educated, domino effect, hindi siya magiging masaya. Kasi, yes, marami na siyang income, pero hindi rin siya magiging masaya. Marami na siyang, may wealth na siya, marami ng pera sa bangko, may savings, malaki na, pero dahil hindi siya financially educated, hindi rin siya magiging happy. Kasi isang sakit lang, isang aksidente lang, wala na. Kaya, through IMG, matututuhan niyo po lahat. So, define your goal. Bakit ba ako magsisave at mag-i-invest? Para saan ba ito? Kung nagsisave ka lang kasi, wala kang direction, wala din po yan. Yung nagsisave ka na hindi mo alam, basta ang gusto ko lang meron akong sabi mo kasi, kailangan nagsisave po ako para sa mga in case of emergency. Well, tama po yan. Nagsisave ako para sa mga anak ko. And, you're setting your goals kaya lang hindi siya specific. Okay? Pero kung nagsisave ka at may mag-save ako, magkaroon ako dapat ng ganitong saving, makapag-ipon, dapat ganito ang income ko, ganito ang dapat na savings, emergency fund ko, ito rin ang para sa education ng anak ko, 5, 10 to 15 years from now, ito din yung dream car ko, ito yung dream house ko, yun, may goal ka po. Pero kung ang goal mo ay ang house, ngayon pa lang, mag-loan na ako ng almost, kaya ng net ko. Sige, para mapatayo ko na yung dream house ko. Nako, that's a big no. Yan. Ang importante, kung financially educated ka po, mapapaisip ka, yung makakapag-loan ako ng almost 500,000, ano bang uunahin ko? Okay? Uunahin mo, ang importante, kung financially educated ka, maiisip mo na, okay, unahin ko muna dapat, yung security dapat. Yung importante, hindi man gaanong kagandang bahay namin, pero secured, hindi kami, pag may bagyo. Ngayon, yung mariremain na halaga, ibibili ko ito ng protection ng family ko at protection. That's yan. Setting your goals, kailangan alam mo, bakit ka nag-invest. Gusto ko, bago ako mag-60, bago ako mag-50, makapag-travel na rin ako around the world, na hindi ko kailangang umutang o mag-loan. O diba, mga ganon. So, marami pa tayong matututuan through IMG. So, you have just set your goals. Libre po ang mangarap, pero hindi po libre ang pangarap. Tama? Libre. Kahit sino, isagad mo na, nangarap ka na lang din, isagad mo na, pero hindi po yan libre. Gusto mong magkaroon? Gusto mong mag-travel around the world?
Libre yan. Gusto kong makapunta ng Disneyland, gusto kong ganito, ganyan. Hindi yan libre, kailangan mo ng gastos. So, kailangan mong magkaroon ng additional income para magawa mo yan na hindi mo kailangan ibaon ang sarili mo ng utang or loan para lang makatravel ka or magawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Yun. So, kailangan pagtrabahuan ang pangarap. How do we achieve our goals? Paano nga ba natin ito gagawin? Alright. Una sa lahat ay umupo ka at mag-isip. Mangarap. First step lang yan. Kung hanggang pangarap ka lang, walang mangyayari. So, we have to nasa tamang pagbabudget yan. Sabi nga ni Dave Ramsey, a budget doesn't limit your freedom. It gives you freedom. Kung alam mo kung paano i-budget yan. Right? So, yan dapat. And, ito kasi, masakit sa katotohanan, masakit, maraming nagagalit sa akin minsan. The common or the most common way kung paano tayo nabubuhay sa ngayon, alam nyo kung bakit karamihan sa atin, hindi ko nila lahat, marami po ang hindi makaahon-ahon, palubog ng palubog sa utang kasi nga income 100% minus expenses po muna is equal to utang. O di ba? Marami sa atin yung ganyan. Yung kumikita araw-araw, breadwinner lalo na magkanong sahod sa mga hindi empleyado, yung mga iba yung nasa siguro, yung iba naman kumikita yung regular 400, 500 araw-araw. Yung iba naman, kumikita ng, yan, lalo na yung mga nasa posisyon, 2,000, 5,000, kasi ang monthly 50,000 hanggang 100,000. Pero ang ginagawa nila, bayaran mo na lahat, kuryente, pang tuition fee, pang kusina, and so on. Pag may matira, yung iba, utang pa. Okay? Ito yung tatandaan po ninyo. Kaya marami sa atin, ganon. Kasi nga, sumasahod yung breadwinner ng 500, 700 a day, pero expenses pa lang, pagkain pa lang sa pamilya, kulang pa yan. Wala pang emergency fund. Wala pa. Okay? So, kailangan maintindihan natin. At iyan ang ituturo namin. Do not save what is left after spending. Spend what is left after saving by Warren Buffett. Okay? Yung sinabi ko kanina, pag may pera po tayo, pag may income po tayo, baguhin natin yung mindset. Ito, yung 1,000, yung 100, kahit gaano kalit ang kita mo, ang income mo, magpasalamat ka sa Diyos. Ito yung next slide natin, the abundance formula. Pag ginawa at nagawa nyo po ito, sigurado po akong may magbabago sa buhay nyo. The abundance formula, tithing. Number 2, ito 20%, 200 ilagay ko sa savings ko doon sa protection at the same time may insurance ako. And then yung 700, sample lang po ito mahirap mang gawin, pero kailangan. Unahin ko muna yung mga bayarin. Pag may matira, saka na lang yung lifestyle. Alright? Pero madalas kasi sa atin, kaya nga ako nagtratrabaho para mabili ko ang gusto ko Bahala na bukas. O, diba? So, how to build a strong financial foundation? Mga kaibigan, eto siya. Nasa yung medyo tagilid kasi marami sa atin investment, inuuna, pero marami pa ring utang. May PhilHealth naman ako. Yun lang ang healthcare. Meron naman akong insurance, yung 50,000, 100,000, dun sa mga lending companies o di kaya sa ating benefits. Pero dapat meron tayong plan backup o ito yung tama, tinuturo namin. You have to build a strong financial foundation. Unahin mo ang healthcare. So, maliban sa PhilHealth mo, dapat meron kang additional healthcare, long term, lalo na kasi yung PhilHealth, ngayon na-active ka lang yan. Meron ka namang PhilHealth pa rin sa pagtanda natin, kaya lang, iba yung computation at mas mababa pa rin. Kaya kailangan healthcare. So that anytime, or pagdating ng time, hindi na kaya ng health mo, hindi ka mapabaon sa utang. Madalas kasi ito yung problema sa atin. Marami sa atin ang ganito ang hinaharap na problema. Pag nagkasakit na yung pamilya, wala na. Dadali naman sa ospital pero walang budget. Anong gagawin? Ganun na lang po. Nakakalungkot. Okay? So marami sa atin ang pumapanaw hindi dahil dun sa sakit kundi dahil walang pampagamot. Naintindihan po. And then next is income protection or yun na po yung insurance natin. Okay? Marami sa atin naririnig mo, talagang ramdam mo sa mga Pinoy ang pagmamahal sa kanilang pamilya, sa mga anak, sa asawa. Pero hanggang dun lang po tayo. Madalas ang tunay po pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya po ay yung
maproteksyonan mo po sila na if ever, in any time na may mangyari sa'yo as the breadwinner, may maiiwan ka na milyon. At least 2 million, 3 million. Depende kung magkano ang kaya mo at depende kung ilan ang pamilya, ilan ang anak mo, anak nyo. So, kailangan lahat sila protektado, pati ni Mrs. or si Mr. Okay? Pero madalas kasi sa atin, we don't give value about insurance. Yung iba, pati healthcare, bata pa naman ako, friend, hindi ko kailangan yan, may PhilHealth naman ako. Bakit kailangan ko ng insurance? Meron naman akong insurance sa trabaho ko, di ba? Mindset, baguhin natin yan. Kailangan natin ng, yung kahit anytime mabaldado ka or kunin ka ni Lord, malaki ang maiiwan mo. Napaka-selfish mo naman kung isipin mo, katulad ko, bakit ka ganyan mag-isip, Sir Efren? Single ka, wala kang pamilya. So, kanino mo iiwan yan? Mindset po yan ng mga makasariling tao. Ako kasi, hindi lang naman yung sarili ko. Hindi naman ibig sabihin na yung pamilya mo, yung biological family mo na yung anak mo, asawa mo. Ako, mahal ko ang mga kapatid ko, ang pamilya ko. Sa kanila, syempre. Wow! Diba? Ganon. Selfish ka. Kung sasabihin mo na, ipon ka ng ipon, bahala na sila. O diba? Selfish ka kung isipin mo, sabihin mo na, kaya ako nga pinag-aral yung mga anak ko para baka silang grabe naman. Sorry ha, pero grabe yung ganong mindset. 'Di ba? Kawawa naman yung pamilya or ang anak mo kung ganun, sa kanila mo pala inaasa na kaya ka pala nag-asawa, nagkapamilya dahil yun ang mindset mo. Wow, grabe po, grabe. Sana mabago po yung mindset natin. Okay? Our children are not our investment. They are our responsibilities. Okay po? Okay. So, through IMG, sana mabago natin na, yun pala dapat. Yes. Okay? Kasi, kung nag-asawa ka, nagkapamilya ka para may mag-alaga sa'yo, hindi masama yon. Pero ang masama, kung nag-alaga ka o nag-asawa ka, nagkapamilya ka, pero hindi mo pinaghandaan at sila yung magiging gusto mong mag-alaga sa'yo na wala ka namang preparasyon, dinagdagan mo ang pagpapahirap sa ibang tao. Kasi nga, instead na kung sana may healthcare ka, di sana kahit yung isa sa mga anak mo mag-alaga sa'yo, hindi problema kasi nga meron kang healthcare, may passive income ka. Yes, pero kung wala kang passive income, di ultimo pati yung anak mo hindi na makapagtrabaho, pamilyado yun yan. Siya na ang mag-aalaga sa'yo. O di, talagang may sakit na talaga yan sa ulo kapag ganon, sakit sa ulo ng anak mo kasi hindi na siya makapaghanap buhay dahil mahal ka din niya, ganon po. And manage your debts, dito tayo madalas sa atin karamihan hindi makaahon-haon. Okay? Kasi hindi naintindihan. Sa IMD, tinuturo namin ang good utang and bad utang. Hindi po namin sinasabing hindi pwede or bawal ang mangutang pero depende po yan. Like what I have said, maglo-loan ka ng 7.5 to 8% kasi nga meron kang pag-iinvestan na 12% and above na per annum, good utang yan. Okay? Next, emergency fund. Meron naman akong 10,000, 20,000, 50,000 sa bangko, friend. Alright. Is that enough? Dito sa IMD, tinuturo namin, magkano ang emergency fund na kailangan mo. Okay? And investment. Yan ang inuuna sa atin. Pag may pera, katulad din, may bonus na, paparating ng bonus, investment ka agad. Nakalimutan na PhilHealth lang ang kanilang healthcare, ang insurance 50,000, 100,000 lang. Isang sakit lang yan, isang aksidente lang yan. Kahit milyon ang pera mo sa bangko, sasabihin ko po ito sa inyo, kahit magkanong kinikita, businessman ka man ngayon, kumikita kayo ng libo-libo, thousands a day, kung ang insurance nyo lang ay yung mga maliliit lang na insurance, or healthcare, wala kayong healthcare, isang aksidente, isang sakit lang yan. That is why we are teaching this because this is the right, strong financial foundation. Iyan dapat. Okay? Para matibay. And nasa baba niya, increase your cash flow. Why? Kasi kung isa kang empleyado ng government ngayon, hindi po sapat ang iyong sweldo. Mas lalo kung wala kang trabaho na regular. 'Di ba? Kumikita ka ng araw-araw. Increase your cash flow. And how to increase your cash flow? Mag-aral ka muna sa IMG, then matututuhan mo dyan paano mo i-increase yung cash flow. Hindi yung trabaho ka whole day, tapos or during office hours sumisingit ka, o di naman kaya after office hours gusto mo mag part-time ulit, trabaho ulit.
may mga paraan po para ma-increase mo yung cash flow mo na hindi mo kailangang magtrabaho in 24 hours, 8 hours plus 6 another 6 hours. Nako, kawawa naman ang katawan mo. Dito sa IMG, tinuturo po namin how to increase your cash flow. Alright? Next, so sabi ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Yun na po yung sinabi ko po sa inyo kanina, na wag mo nang invest ng invest. Kailangan maintindihan ninyo. And the next concept is the X-curve concept. Ayun. Responsibility and the blue line is the money line. Yung red, responsibility line. Yung blue line, yung money line. Right? Bata ka pa, bago pa magkapamilya or bagong kasal or hindi pa tayo masyadong stable, meron na tayong responsibilidad. Pagkain, education, shelter, clothing, health, lalo na health. And saan natin kinukuha lahat yan? Sa ating sweldo, kinikita araw-araw. Pero, ito po, whether you like it or not, no? Tatanda kayo. Tayo. Manghihina tayo. Magre-retire tayo. Dapat ang goal mo, bago ka mag-50, meron ka nang tumataas na yung blue line mo so that by default, bumababa yung red line. Hindi nawawala. Bakit bumababa? Bumababa dapat. Okay? Hindi pwedeng mawala kasi kakain ka. Kahit matanda ka na, senior citizen ka, kakain ka pa rin. Shelter, clothing, education, and lalo na health. Kasi kung kailan tumanda ang tao, dyan lumalabas ang maraming sakit. At dyan madalas, hindi na ni-enjoy yung retirement kasi nag-retire lang siya, lumabas na yung maraming sakit, wala nang buwan ng sweldo, yung sahod, hindi pa nagpe-pension, yung iba, natetegi na. Kasi nga, lumabas na yung maraming sakit. Pero kung hindi na rin sila nakapagpagamot, kasi nga, kulang pa yung pension o yung natanggap na lump sum, no, na pang-pa-admit minsan. Kaya, pag-isipan ninyo, lalo na sa mga kapwa nating government employees, lalo na sa mga kaguro natin, gusto nyo po bang maulit yun na senaryo sa inyo? Okay? Hindi yan sapat. Yung income mo ngayon, hindi yan sapat. Yung sweldo mo, yung pension mo, kahit computin mo yan, inflation, baka that time na mag-retire ka na, akala mo ngayon mataas na yun, hindi. Baka pag that time na mag-retire ka na, kung ngayon 2,000 plus ang isang kavan ng rice, baka that time na mag-retire ka na 10,000 na. Paano yan? O di kaya 7,000, 8,000, dumodoble. Okay? Kaya, anong sagot? What in life natin sa concept, mayroon tayong if you die too soon, halimbawa ngayon, hindi naman po natin, hindi natin hawak ang ating buhay kung bigla ka bang kinuha ni Lord ngayon, sumasahod ka ng 50,000, nasa position ka, 100,000, accident lang yan. Stop, computing ka agad kung magkano ang claims ng family. Then my pension naman, the question is, yung pension mo kaya magkakasya? Okay? That is why, if you die too soon, who will take care of all? Mas lalo kung wala kang trabaho na or regular income. Diba? So, you need an insurance na malaki. Pero, mababa ang quarterly, ang semi-annual or annual. Katulad ko, 8,000 lang po ang annual ng insurance ko. Pero malaki-laki. Yes, annual yun hindi monthly. Pero kung isa ka sa mga nagbabayad ngayon ng 3,500, 5,000 and above, pag-isipan mo yan, monthly yan, for how many years? Grabe. Pag natutuhan mo na pwede pala, hindi ko pa dapat inilagay doon sa ganito, ganyan. Bang mahal pala nun. Pwede ka rin palang magkaroon ng ganyan na insurance na 8,000 every year. Depende sa age and depende sa plan na gusto mo. Okay? Sa IMG, tinuturo namin yan. Kaya wag kayong bili ng insurance dahil sa mga pangakong milyon at the age of 60. Right? Mag-aral muna kayo, mag-member muna kayo kasi sa IMG. Alright? So, if you die too soon, if live too long, hindi ka nga namatay ng maaga, nabuhay ka 70s, yan na yung sinasabi ko sa inyo, bahala na yung mga anak ko. Walang problema po yan. Basta na-build mo ang strong financial, may healthcare ka, may investment ka, mayroon at mayroong mag-aalaga, at kahit naman wala kang investment, kaya lang ang magiging kawawa, yung anak mo na magsasakripisyo para sa iyo. Pero kung may investment ka, may passive income ka, kahit hindi siya magtrabaho, at least mayroon siyang pakinabang na habang inaalagaan dahil ganun kanya kamahal, at least hindi siya apektado. Okay? So, it's up to you. The X-curve concept. And ito naman,
understanding how money works, ang alam lang natin kasi, wala kailangan mong doblehin. Kung kulang na nga lang, kung pwede ka lang magtrabaho, 24 hours, magtrabaho ka, tama? Pero dito sa IMG, tinuturo namin na hindi lang sapat na nagsisave ka ng pera. Dapat matutuhan mo na habang nagsisave ka, yung sinisave mo, kumikita. And the rule of 72, kailangan matutuhan nyo yan. So, yan yung sinasabi ng mga iba or karamihan sa atin na kahit sa amin na IMG, kahit tulog kami, kahit 20 pesos lang araw-araw, nilalagay namin sa Soldivo Mutual Fund namin. Sa pagdating ng panahon, naiipon yan, pero lumalago. Hindi kasi siya naiipon lang, lumalago din po yon. Araw-araw, 20 pesos. Pag natutuhan nyo yung rule of 72, malaking pagbabago sa buhay nyo. Pwede parang ganon? Yes. Oh, next po, yan, makikita nyo yung illustration dyan. Ganyan po ang ginagawa ng bangko. Huwag kayong magtaka kung bakit parang kabuti kung tumubong maraming bangko. Kasi nga, rule of 72, yan po. Okay, saan nila kukunin yung pampasahod nila sa mga nagagandahan at naglalamigang mga office nila kung yung pera mo lang na depositor, ang itatago lang nila dyan? Walang mangyayari. Kaya pag nag-loan ka, bibigyan ka din nila. Yun yung mga business ng bangko. At kung natutuhan mo yan as an IMG member, yes, ang gagawin mo lang, hindi naman sa sinasabi namin, huwag ka nang magbangko kasi that's the safest way for you to, where you to put your money. Pero sa amin, tinuturo namin, may bangko ka at the same time, huwag mong ilagay lahat sa bangko. I-diversified mo. Ito yung sa healthcare ko, ito yung sa insurance ko, ito naman para sa investment ko. Pero lahat ng nabanggit ko yan, sa IMG, may investment side lahat yan. May protection pa. Okay? So, poor mindset. Ewan ko kung saan po kayo ngayon dito. Ang mga poor mindset, ganito. Okay? Pag may pera, gastos mo na kaagad, bayaran. Pag may matira, saka na yan ang isi-save. Pag walang natira, sorry, next time. Pero ang mga rich mindset, hindi. Ang gusto nila, bayaran muna yung healthcare, yung insurance, yung investment, din yung matira, yun ang ibabudget. Sa atin na poor mindset, ay, Diyos ko Lord, bata pa ako, at saka allergy ako sa mga healthcare na yan, friend, sa mga insurance, kasi parang pinapatay ko na, pinaghahandaan ko yung kamatayan ko. Kaya wag mo akong inaalok ng ganyan, nakakatakot yan. Takot po kayo. Pero kahit anong takot ang gawin ninyo, hindi tayo excuse. Baka bukas, mamaya, bukas, susunod na araw, sinasabi mong, ayoko yung ganyan, takot ako, don't me, not me, sabi ng iba, don't me, not me, sabi nila. Huwag mo akong alukin ng mga ganyan, friend. Mga memorial plans na yan, yung mga healthcare na yan, kasi parang nagkakasakit ako, mga healthcare na yan, yung insurance na yan, parang minamadali ko ang kamatayan ko. Hindi mo na babalitan isang araw, kausap lang kita kahapon, diba? Excuse ba yan para gawin mo? So, mindset. Baguhin mo yung mindset na yan. Kung takot ka sa insurance, takot ka sa healthcare, dati, ngayon, i-embrace mo yan. Yung ginagawa namin sa IMG, i-embrace ninyo. Kasi whether takot kayo o hindi, walang pinipili ang sakit, walang pinipili ang kamatayan. So, bakit mo hihintayin na mangyari yun? Diba? Okay? They work hard for the money. Tayo, sige, kailangan, pwede ba? Meron bang dito sa probinsya ang hirap kasi wala kang part-time, wala kang dagdag income, no? Mindset. Samantala, pwede ka naman sa mga mayayaman mindset nila. Maraming paraan. Habang kumikita ka ngayon at the same time, may iba pang additional income. Pero dito sa IMG, tinuturo namin, maliban sa income mo ngayon, maliban sa savings mo, para magkaroon ka ng passive income, yung savings mo dapat matutuhan mo kung paano ito lumalago to beat this inflation rate. Alright? So, paano tayo mag-start? Okay? Nandito na lang din tayo. Tuturo ko po sa inyo yan. Mag-start po kayo. Mag-member kayo ngayong November 15, 6,000 one-time, lifetime membership po ninyo yan sa IMG. Alright? At, sir, naglabas ako ng pera. Marami pong kapalit yan. Okay? Kaya kung ang katwiran mo sa akin ay naiutang mo na yung bonus mo ngayon, mahirap iremedyo yung 6,000 na yan. Ito ang isasagot ko po sa iyo. Pag may nangyari ba sa iyo ngayon, accident or ano, mahirap iremedyo yung 6,000. Pero kaya mong magparemedyo, kaya mong umutang ng 50, 100, minsan 200, 300, kasi yan ang kailangan, emergency Kailangan ng operasyon, ganito ganyan, in 24 hours. Alin ang mas madaling iremedyo?
yung 6,000 na protected ka, may 100,000 personal accident insurance ka. O, may friend, meron naman kaming GSIS, 100,000 ngayon. Okay, dagdagan mo yan sa IMG. Di ba? O, di ba? Yan ay isipin mo. Ano man ang katwiran mo, ang excuse mo ngayon, naiintindihan kita. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit mahirap i-remedyo ang 6,000 pero pag may emergency kahit 100,000, 10%, 20% pa yan buwan-buwan. Yan ang hindi ko po maintindihan. Naiintindihan ko yung situation mo pero ang hindi ko maintindihan yung mindset na 6,000 ay mabigat, mahirap i-remedyo. Pero pag may emergency, kahit 100,000 yan, kahit 10%, 20% buwan-buwan yan, inire-remedyo. Ewan ko po sa inyo, nasa inyo po yung desisyon. Huwag kayong magalit sa akin. At ito yon. Ordinary, pag member ka ng IMB, meron ka ng additional 100,000 na personal accident insurance. Meron ka na rin 1,000 na investment sa mutual fund. Yun yung ginagawa ko namin. 20 pesos araw, 50 pesos araw-araw. Nag-i-invest kami, sinashare namin, or may share kami, investor kami, co-owner kami ng Jollibee, ng SM, ng BPI, ng BDO, Robinsons at iba pang mga giant companies as an IMG member. Another benefit, mayroon ka na rin, huwag ka nang magbayad ng buwan-buwan. No? Para lang sa memorial plan mo dahil sa IMG kapag 18 to 60 years old ka, isang beses nasa 6,000 na yung membership. Pagdating ng panahon na mag-goodbye and kiss the earth ka na, may 50,000 automatic yan. Marami pang iba. Sa mga nasa abroad, mga relatives niyo, kung dito sa Pilipinas 100,000, sa iba abroad 500 at marami. Yung mga nakikita niyo diyan sa screen, yan, marami pang benefits, no? Mayroon ka ring discount sa mga medical check-ups. Pag may member ka ng IMG, meron ka ding mga free attendance sa mga financial literacy class. Kung hindi ka member ng IMG, mag-enroll ka sa mga literacy class sa iba't iba sa labas, magbabayad ka ng magkano, ang mahal-mahal. Sa IMG, hindi po. Okay? Unlimited yan. May mga discounts ka rin. O yung mga na-scam dyan ng malalaking discount sa mga sasakyan, sa IMG, wala pong ganon. Sa IMG, corporate discount lang naman. Pag bibili ka, let's say, bibili ka ng more or less 1 million na sasakyan, maliit ba na bagay sa'yo yung 50 to 70 to 100,000 na discount? Corporate discount po yan. As an IMG member. Yung mga nakakapanood ngayon dito, lalo na yung mga businessman na from time to time ay bumibili ng mga private car, mga 4 wheels nila, na gusto na every 2 to 3 years nagpapalit yan. Mag-member kayo ng IMG. Ma-enjoy nyo po yan. I will guide you paano nyo gagawin yan. Paano nyo ma-avail yung discounts po ninyo. Kaya yung mga businessman dito sa Santa Teresita, meron akong sasakyan. Oh, sige. Magkano ang insurance ng sasakyan mo taon-taon? Yung full, ha? O, 20,000, 15, 20, 25, 30,000, 50,000. Mag-member ka ng IMB, makaka-discount ka. Maliit na bagay ba yung 2,000, 5,000 every month? Ay, every year, I should say, I'm sorry. 2,000 to 5,000 every year, depende yan sa unit. Discount mo yan sa insurance ng iyong sasakyan. Ano ba yung mga partner ni IMG? Affiliated po, partner companies natin, Pioneer, Manfre, Malayan, Standards, and marami pang iba. Alright? At iba pang mga discount, mga benefits mo kapag IMG member. Ito yung naman nakikita naman ninyo na baka scam si IMG, na baka biglang malugi sa IMG, na baka biglang mawala sa IMG. Alright? Yung mga partner companies po, yung Kaiser, yung Soldivo, Manila Bankers, yung Fidelity, yung mga nakikita nyo dyan, they are the partner companies IMG. They are not the product of IMG. Partner lang po. Sun Life Asset Management, Standards Insurance, Ayala Land, Palawan Pawn Shop. Okay? So, yung mga sinasabi mo kanina, sir, na affiliated. Affiliated po ang Soldivo investment natin sa Jollibee, SM, sa stock market. So, do you think malulugi si IMG? Pag biglang sabay-sabay na nalugi ang mga companies na yan, pag biglang nabulugi ang Jollibee at lahat ng mga giant companies sa stock market, malulugi din si IMG. Para ka na lang dyan, santok sa buwan po yan. Kaya, ikaw, hanggang ngayon, mag-isip-isip ka po, no? Malapit ng bonus. Ito yon, inulit ko lang po yung natin, yung mga benefits kapag member ka ng IMG. And of course, sabi mo, sir,
Paano natin gagawin? Sagad na nga ako sa loan. Sagad na nga ako. Wala din ako sa trabaho. Isa lang po akong ordinary laborer. Kumikita ng 400, minsan wala pa. Paano namin gagawin yan? Paano ako makakapag-ipon? Alright? So, pwede kang makapag-ipon at the same time may investment. Pero sa amin, tinuturo namin, meron ka ng ipon na kumikita, may investment na, meron ka pang healthcare, meron ka pang insurance. Sa IMG na lang po yan matututuhan. At ang kailangan mo lang ay, kung isa kang age 40 to 18 na breadwinner, 88 pesos lang ang kailangan mong ipunin araw-araw. Mayroon na sa'yo lahat. Mayroon ka ng healthcare, mayroon ka ng insurance, mayroon ka na ring investment. I-manage mo na lang yung utang mo. At unti-unti i-build mo yung emergency fund mo. Saan mo matututuhan yan? Sa IMG lang po. Kung ikaw naman ay age 41 to 50, 148 pesos lang araw-araw. 118 kasi K60 sa akin 118. Kung ikaw naman ay age 51 to 60, 148 lang araw-araw. Diyos ko Lord, ang hirap naman Sir Efren, saan ko kukunin yan? Mahirap ba yan? Yes, mahirap kung ayaw mong gawin. Pero kung desidido ka dahil, oo, kailangan kong gawin ito kasi mahal ko ang pamilya ko. Kailangan silang, meron akong healthcare, meron silang insurance, meron din akong investment. That's the best way to share your love. Ika nga ni Tito Boy sa Manila Bankers. Okay? So yan. Paano mo mabubuo yung 88 pesos, yung 118, yung 145? Simple lang. Basic. Needs and wants. Lalo na, ilang beses ka bang tumayo sa STL? 3 times a day, magkano? 20, 50 pesos? No? Ilang beses ka bang manigarilyo, ilang stick, ilang soft drinks na ubos mo araw-araw na wala namang balik sa iyo yan. Yung soft drinks, yung sigarilyo, walang balik sa katawan mo yan. Ang ibabalik lang sa iyo, satisfaction. Pero sa health, wala. Pero mahirap tanggalin. Yes, kasi hindi ka desidido. Pero kung babalikan mo yan, nung bata ka ba, nung teenager ka pa, meron ka na bang ganyang mga bisyo? Wala. Di ba? So, ibig sabihin, hindi na ako inom ng soda. Uminom ka pa rin, occasional, situational. Huwag naman araw-araw. Binabudget mo na yan eh. Hindi ka na makakain kapag walang soft drinks. O, diba? So, mga simple lang. Needs and wants. Alright? Kaya, iwas luho para iwas luha. Basic tayo. Baka naman mamaya, or di kaya, lagi mo na lang tinatadyakan yung mga bote sa bakuran nyo. Pinapabayaan mo lang yung ilaw kasi 3 watts lang naman yan. Di naman kaya nabubulukan pa kayo ng pagkain. Matuto tayong mag-recycle, reduce, okay, and reuse. Oh, simple lang pala, no? Yes! Cut little expenses. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Magkano bang nauubos mo sa sigarilyo? Naiinom mo na soft drinks everyday. Alak everyday. Okay? And marami pang iba. Milk tea, lalo na. Pati mga bata ngayon, na-addict sa milk tea. Sugar lang naman nakukuha dyan. Satisfaction lang at sugar. Wala namang health benefits yan eh. Kung meron man kayong makuha ang nutrients or mga vitamins, hindi ganon. Mas masarap pa rin na umain kayo ng mga fresh na prutas. Nandyan naman, very common sa atin, mandarin. Diba? Nandyan yung iba't ibang mga prutas na available sa ating market. No? Mas masarap yung mga yon. O kung kaya nyo magtanim na lang kayo. And dahil natapos na tayo, dahil nakinig kayo, nanood kayo sa video kong ito, bibigyan ko po kayo ng pamasko. Binibigay namin, lahat ng IMG members, namimigay po ng 20,000 worth of gift. Protection po ito. 1 year po yan. Ang gawin mo lang, i-scan mo yung QR code dyan, o di kaya ay, i-type mo sa search engine mo ang HTTPS, okay? Verhil or /bit.ly and then /45 small IKXGF na kapital, then ida-drive ka niya o ida-direct ka niya. Sundin mo lang po yan. Kailangan mo lang magbigay din sa akin ng 5 tao na gusto mong bigyan ng 20,000 na protection, worth of gift na protection. Then i-follow mo lang yan. Magpa-guide ka po sa anak mo na magaling sa ICT para masundan nyo yan. And then, ora mismo, kapag nagawa mo yan, makiklaim mo na yung policy mo for that 20,000. O ganun po kami kabait. Hindi pa kayo magme-member, pero binibigyan na namin kayo ng protection. Alright? At hindi lang po ako. Okay? Hindi lang ako. Pwede mo rin itong
tanungin sa inyong lugar, Sinabuan, nasaan ka ba ngayon? Saang probinsya ka? Mag-comment ka sa akin. Then, para makita ng mga lugar or mga makakakita sa post na ito kung saan ka pwedeng i-refer. Ganyan po tayo sa IMG, nagtutulungan po tayo. Hindi lang po kayo sa akin, may even sa ibang lugar, nasa sa Luzon, Visayas, Mindanao, may mga IMG financial centers po tayo dyan. And even sa abroad. Alright? So sa lahat ng nakapanood ng video na ito, comment kayo sa baba ng post na ito para makita natin at makita ng mga friends natin. Then ire-refer ko po kayo kung saan kayo pinakamalapit. Okay? Then, ito yun. The 4 E's of education or 4 E's natin sa IMG. Education, natapos nyo na po yan. Ma-educate na namin kayo. Kaya, execution ang susunod na gagawin nyo. Remember, then, later na lang yung entrepreneur, and environment. Napaka-importante ng environment, mga kaibigan. Kasi, ako, simula nung member na ako ng IMG, makikita ninyo at mapapansin ninyo yung mga dati kong kasalamuha, kasakasama sa walay dyan, hindi na masyado because of environment. Kasi kung sino yung mga araw-araw na nakakasama mo at sila yung mga gastador or negative mindset pagdating sa sinasabi namin sa IMG, aapektuhan ka nila. At the best way for you to avoid that is, i-avoid mo yung mga taong ganon. Yung mga negative about healthcare, about insurance, about investment, iwas-iwasan nyo po sila. Lumapit kayo, makisalamuha kayo, hindi lang face-to-face, kahit virtual, sa mga taong katulad ng member ng IMG. And then, hindi magtatagal, marirealize ninyo na tama kayo sa naging desisyon ninyo. Kasi, kung gastador, may kasabihan tayo, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Di ba? Yun. Kaya napaka-importante po yung environment natin. Kaya ako, hindi naman ako umiiwas, pero talagang sinadya ko na lang na i-avoid sila kasi nga, mas gusto kong i-spend yung time ko. Pag free time ko, syempre trabaho muna, then after that, dito, virtual, nakikipagkumustahan tayo sa mga IMG ka-IMG natin. Alright? So, yan. Last slide. Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Okay? So, yan po yung ginagawa natin. Marami na kayong natutuhan. Katulad sa atin sa DepEd, every semester, mayroong inset, may mga trainings, may mga seminar, may mga seminar, may mga webinars. From time to time, ang DepEd hindi yan nagsasawa. Pero ang problema natin kasi, ang dami ng training about the digit. Daming training. Walang application no? Hindi naman lahat. Mas marami yung walang application. Kaya hanggang knowledge yan. Knowledge lang yan. Malunod ka na sa knowledge. Pero kung wala kang application, nako, walang mababa. In like manner sa ING, lahat ng natutuhan mo ngayon, kung hindi mo yan i-apply, sorry po, kahit ilang beses kang mag-attend ng IMG Financial Literacy, wala din pong magbabago sa'yo. Okay? So sana marami tayong natutuhan at guided na kayo. Ikaw, ano at saan mo ilalagay ang 6,000 ng inyong bonus ngayong November? Kung papaano, i-PM mo ako. Or kung papaano, sir, nandito ako sa NCR, nandito ako sa Visayas, nasa Mindanao. Huwag kayong mag-alala, comment kayo sa atin, and then i-refer ko po kayo sa mga pinakamalapit na IMG members and financial centers sa inyong lugar, sa ibang bansa, kahit saan ka man ngayon. Maraming salamat. Pakishare na lamang po at naway magsilbi po itong palaisipan, no? Lalo na sa mga kabaro natin sa DepEd, lalo na yung mga kapwa nating mga school heads, no? Naisip niyo po ba yung domino effect? Kung isa kang school head, meron kang additional protection na insurance, healthcare, long term, at meron ka pang investment. Maliban sa benefits mo sa DepEd, nakikita niyo po yung domino effect. Kung lahat ng teachers, unti-unti, hindi man agad, unti-unti yan, maituro natin, maipaunawan natin sa kanila kung gaano kahalaga ang financial literacy, kung anong benefits nyo sa IMG. Okay? Then, saludo po ako sa inyo. At, bahala po kayo, magpasalamat kayo o hindi sa akin.
yung nagawa ko po at na-share ko po yung mission namin ngayon through this video, I can say and I can proclaim to the world na kahit gaano man tayo, marami man tayong mga ex sa buhay, alam yung ex naman dito ngayon sinasabi ko, yung mga maling nagawa sa buhay, at least naman makagawa tayo ng mas maraming checks sa ating buhay. And through this, by sharing our mission in IMG, marami, alam ko po, maraming naiinis, maraming naiirita, maraming nasasaktan sa mga sinasabi namin sa IMG about saving and investment, about paggasto natin ng maling paggasto, itinatama natin, about realidad, katotohanan. Isa po dyan kung paano tayo mag-budget. Ayan. I'm leaving you this, yung number, page 99 ng aklat na nakikita ninyo. Ano man ang excuse nyo ngayon, wala akong pera, wala akong enough na budget, darating ang araw, tatanda po tayo. At hihinto tayo sa trabaho. Yung pension, hindi sapat yan. Ano man ang excuse nyo ngayon, pwedeng mangyari yung if of life natin. If you die too soon due to accident or due to natural sickness, or if you live too long, nabuhay ka ng mas matanda pa sa lola ng lola mo, who will take care of you? Maraming salamat. Pakishare na lamang po muli. Ako po si Teacher Efren Abella Jr., isa pong full-time Head Teacher 1 ng Luga Elementary School, Santa Teresita District, Schools Division of Cagayan, an active part-time financial advocate or financial educator ng International Marketing Group.